Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Sa bawat saglit, pag-ibig mo'y nadarama. Bawat minuto ay laging sumasaya. Bawat pintig ng puso ay papurihan ka. Di may kukubli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa silangan, sa timog ko, kanluran. Ikaw ang aking gabay, ang aking isang gala. Di maikukubli pag-ibig mo sa akin. Sa bawat oras, ikaw ang aking takbuhan. Sa silangan, sa timog o kanluran. Ikaw ang aking gabay at ang aking sanggana. Hindi maikukubli pag-ibig mo. Hindi maikukubli, di maikukubli pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Sa akin. Sa akin. Good morning, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Narito Magandang na- umaga po sa mga nasa Coffee Center, ang Amen. ating studio. Thank you, Lord. Magandang umaga. Sa Good mga morning nanonood at nakikinig po ngayon sa lahat Yes. ng sulok ng mundo. ng mundo. Lalo ang ating Comfy family sa Amen. North, sa East, sa West, sa South, dito sa Pilipinas. Yung mga nasa Chicago, nasa Illinois, sa lahat ng dako ng mundo. Sa Japan, naroon na rin tayo. Ako no? sa Japan, si Minister- Sister Gina. Yes, yun na Sister Gina.
Thank you, Lord. Sister Hallelujah. Rachel. Sister Rachel. At magandang umaga sa iyo, Brotherhood. Good morning po, Pastor JB. Praise Good God po. morning. Opo. So, kami pinagtambal ni Lord dahil meron po tayong gagampanan na isang pag-aaral kung saan ang katuruan ay parang patuloy yung ating mga panalangin tungkol sa enlargement of our faith, enlargement of our heart, and everything. Pero bagong lahat, meron tayong memory verse for the week. Matatagpuan sa 2 Samuel 22:37. You enlarged my fat under me, so my faith did not sleep. You enlarged my fat under me, so my feet did not sleep. Let us pray. Let us pray. Dear Lord, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa lahat ng naganap kagabi, sa masarap na pagtulog, sa kapahingahan, at sa umaga nga pong ito na kami nagising na may kasiglahan, may kagalakan na maging bahagi ng pag-aaral na ito. Mula po sa aming puso, nais po namin hingin muli ang inyong patnubay, ang inyong gabay, ang presensya ng Holy Spirit. Kami po'y nagpapaturo, kami susunod, kami makikinig. Gamitin mo po kami ni Minister Jerry upang maging tagapagsalita ng iyong banal na kalooban. Maging kalugod-lugod sa iyo, lahat po na magaganap, lahat ng iyong maririnig, lahat ng mababasa mo sa aming puso, sa aming isip, at lalo na po sa pagsasabuhay namin, kaming lahat na nakikinig ng mga aral na aming nga pong matututunan. Ang tanging naming hagad is to give you glory more and more, to love you, Jesus, and come, Holy Spirit, with you this moment. Amen. Amen. Kumusta, Brother Jerry, Minister Jerry? Okay naman po, no? Okay naman. Sabi nga, fantastic. Great. Hallelujah. Thank you, Lord. Apo. Mga kapatid. Ano pa ba na? Bati muna po ako. Bati ka muna nga. Bati ka muna. Sa mga prayer meeting ko po, unang-una, pag-araw ng Webes, sa kila Mami Glo, sa Punta, at minsan sa Makaturing, kila Sister Carmen Sebastian. Tapos Biyernes, St. Joseph and Karangalan, Sister SP, Sister Rose, at sa Sister Marisa, at sa buong Karangalan Group. Good morning po sa inyong lahat. Pag Sabado naman, sa Marikina, sa Baris Family, at pag Linggo, sa Victoria. Wow. So, pag Martes po pala, meron pong virtual ng Golden City. Mga senior po umatin doon. Sa Golden City. Opo, virtual po yun. Pero meron pong once a month face-to-face na prayer meeting. Hallelujah. Parang enlarged na talaga ang territory mo, Minister, ano? Ano po, yung t-shirt ko po, extra large. Gano'n. Extra large. Minsan nga po, double eh. Gano'n. Huwag lang pong enlargement of the heart. Pag enlargement of the heart. Anong sakit. Yung physical na enlargement. Opo, nung sakit. Marami pong marami pong, okay. sa puso minsan, barado ang puso, nung barbula, lumalaki. Tapos, ang mabigat po pag na-heart attack. Okay. Hindi po tayo abot doon. Hindi ka mo doon. Pero enlargement of the heart, spiritually, okay ka, ready ka. Opo. Si Lord po nagbibigay ng wisdom sa pamagitan ng kanyang mga salita. Enlargement of the heart, ano rin yan eh, may tinatanggal din yan mga toxic, barado. Kaya mo ba tanggalin yun, yung mga sinasabi na... Sabi nga sa salita ng Diyos, lumapit tayo sa Diyos na may malinis na puso sapagkat nilinis na ng Diyos ang puso natin ng kanyang mga salita. Amen. Ang salita rin ng Diyos ang maglilinis, ang salita rin ng Diyos ang magbabago. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Tayo pupunta na sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ang inyong po mga Bible. Ang pag-aaral po natin ngayon ay tungkol doon sa panalangin naman ni Haring Solomon. Ito po actually ang nabigay kong title, yung Portrait of the Heart of Solomon. So, matatagpuan ito sa 1 King 3, 4-15. At sana po ay inyong buksan na inyong mga Bible para po tayo ay nakikinig at nagbabasa. Yun po ay isa sa magandang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So again, Lord, patnubayan kami mula pagbabasa hanggang sa pag-meditate, sa pakikinig at pagsasabuhay na yung banal na salita. Sa 1 Kings 3, 4-15, ang sabi dito sa Tagalog ay ganito.
Minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan niyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pa at walang karanasan, ngayon nasa kalagitnaan ako ng iyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po niyo ko ng karunungan na kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti at masama. Sa English ito ay, therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil. Sapagkat sino pa ba ang may kakahihang maghari sa napakalaking bayan ito?" Sa verse 10, dahil ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay karunungan na kumilala ng mabuti at sama-sama. Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Behold, I have done according to your words. See, I have given you a wise and understanding heart, so that there has not been anyone like you before you, nor shall any like you arise after you. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan, karangalan, at hindi mapapantayan na sino mang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Minister doon sa verse 15, hindi ko lang naisulat dito. Meron ka ba dyan? Verse 15. Nagising si Solomon at naunawaan niya na nakikipag-usap ang Panginoon sa kanya sa pamagitan ng panaginip. Pagbalik ni Solomon sa Jerusalem, tumayo siya sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Nagpahanda agad siya ng mga pagkain para sa lahat ng pinuno niya. Amen. So naroon agad ang kanyang pagpupuri at pagpasamba sa ating Panginoon. So mga kapatid, ang pag-aaral po ay kabahagi pa rin niya ng ating for quite some times tungkol doon sa prayer for the enlargement, yung pagpapalawig ng mga pangangailangan sa buhay, lalo na sa spiritual. At mabanggit lamang po natin ating napag-aralan at patuloy na pinag-aaralan ang tungkol doon sa panalangin ni Jabez sa 1 Chronicle 4:10. Yung kanyang panalangin na enlarge my territory, yung kanyang influence bukod sa pangangailangan financial, physical, doon sa kanyang ministry, sa kanyang position, at lahat ng ipagkakatiwala ng Panginoon. Napakagandang panalangin. Huwag nating lilimitahan ang plano ng Panginoon sa atin sapagkat ito'y ayon sa kakayahang kanyang ibibigay. Yung parable of the talents, ayon sa iyong ability, ibibigay sa iyo kung naman ang hihiling mo. 5 talents, 2 talents, or 1 talent according to your ability. At din pong pahapyaw na nabanggit yata kahapon ni Sister Ria, ang tungkol doon sa panalangin naman ni Jabez, yung kanyang kahilingan kay Joshua, na yung pangako na ni Yahweh at ni Moses sa kanya tungkol sa mga territory na dapat ay kanya, ay ibigay na sa kanya dahil na ang sabi niya ay siya'y malakas pa at kaya niyang pangasiwaan, pangatawanan ang mga obligasyon bagay dito. Nung isang araw, kami po, at na ito naman pinapag-aralan din ni na Pastor Fred, yun naman po tungkol ito doon sa panalangin ni Agor. Somehow, sabi nga natin ay parang
para bang counterflow itong nabanggit tungkol sa panalangin ni Agor. Pero kung mapapansin din po natin at ating paglilimi-limian ang loob ng mensahe na yon, yung sa pagsasabing ayaw ko pong maging sinungaling, ito yung patungkol doon din sa fear of the Lord. Ibig po ni Agor na i-increase yung kanyang pananampalataya at yung kanyang takot sa ating Panginoon. And then with regards doon sa pananalapi, ayaw na po niya ng maraming pananalapi at wag din naman yung sukdol sa walang pananalapi. Sapagkat doon po nakasalalay ang kanyang paghiling na increase ang kanyang full dependence sa kanyang Panginoon. So halos ay walang pagkakaiba. Ang ano lamang nito, yung sitwasyon kung kailan ito dapat nating ipanalangin. So last Sunday, meron din po tayo sa buong Comfy family ng pag-aaral tungkol naman doon sa another prayer ni David. Dito ay doon sa Psalms 119 verse 32, nang sabi ni David, enlarge my heart, enlarge my heart. It is something like, clear the wall, clear the arteries of my heart, that I can serve you more faithfully. Alisin mo mga balakid sa aking puso upang ang aking paglilingkod, pagsunod sa iyong katuksan ay talagang magampanan ko. So, for pananangin upang patuloy at patuloy na lumago ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon naman, mga kapatid, yung panalangin naman ni Solomon, yun ay isang panalangin nang hinihiling niya ay i-increase yung kanyang meron na siya actualing karunungan. Pero ang kanyang hinihingi ay higit pa doon. Increase my wisdom. Kasi in the first place, hindi niya kayang ipanalangin itong kanyang sinabing ito sa 1 King kung wala siya noong karunungan na yon. Ang hinihiling lang niya ay i-increase pa kasi ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay medyo hindi ganun-ganun na lamang. Kasi kung ikaw ay hari o isang mamiminuno ng isang sambahayan, kalimitan mga panalangin dito ay tungkol doon sa suporta sa finances, lakas ng katawan, at saka kung ano't ano pa. At yung mahabang buhay, walang problema, alisin ng mga kaaway. Pero si Solomon ay humingi ng, kumbaga sa ano, ito na yung tunay, bottom line na kailangan ng isang mamiminuno. Ito nga yung wisdom na kailangan nila. So, halos ay pare-pareho sila. At kung mapapansin nga din po natin, doon sa ating kasaysayan ni Solomon na ating napag-aralan nung una at ngayon ating pahapiyawan pa uli, yung pong prayer ni Agur at saka yung prayer ni Jabez, ay pwedeng this prayer of Agur is the bridge between the two. Para bagang, sabi nga ng iba, si Agur daw ay pen name, yung mga pangalang ginagamit sa pagsusulat. Ano ba yung pen name ni Andres Bonifacio? Minister Ernie, alam mo ba ang pen name na ginagamit ng Andres Bonifacio? Ni Rizal. Parang, meron ba siya yung Magdalo? Sino ba yung... Anyway, lahat may pen name. Parang tinatago muna ang kanilang sarili dahil gusto nilang makilala sila na ang pangalang ginagamit ay ganon. So, ang pen name daw na ginamit ni Haring Solomon dito sa Proverbs 30 ay Agur. Marahil dahil naranasan na niya ang lahat. At nung siya'y matanda na, nakonclude niya na higit na mas kailangan ng tao ay yung holiness. Talagang yung hindi na magsisinungaling. At naranasan niya ang talagang super yaman. Pero ang nangyari doon ay nakita rin sa kwento na parang inako na ni Solomon ang lahat ng honor sa kayamanang yon. At yun ang kanyang pangaral. At ang sinasabi, ang kausap daw niya dito yung kanyang mga anak. Dahil sa kanyang pag-aalala, dahil nga luxury living spoiled mayaman anak ng hari. Kaya yun ang mga pananaw, different school of thought na masasabi natin tungkol doon sa ganitong mga kahilingan. Sino nga ba si Haring Solomon? Ano ba mga detalye niyang si Haring Solomon na yan? Unang-una po, si Haring Solomon ay anak ni Haring David Uh-huh. na naging
Pumalit po kay Haring David bilang isang hari ng Israel. Bali pangatlo siya sa haring physical. Una si Saul, tapos si Saul, David, si David, tapos si Solomon. si Solomon, Eh, gusto pong agawin ni Adonai, no? ni Adonai, Opo, pero Absalom? ang pinili talaga si si Solomon. si Solomon po. Agad ay pinili ng haring David si Solomon Apo. na siya maging susunod sa kanya. Apo. At pero kaya lang, yung iba pa niya mga anak, may kontra. Oh, si Adonai. Adonai ba pangalan, no? Apo. Ay, yung si Absalom, sino pa yung si Absalom na yon? Eh, anak din po yun ni Haring Solomon. Hindi, David, Ay, David. ni David, sorry, ni Oo. Haring David. Oo. Na nagtangka i-dethrone, sumabit nung ulo sa puno. Sa Habang sanga. nangangabayo. Habang Doon siya nangangabayo, namatay. doon siya namatay. I see. So, naghangad. So, maging si Adonai, Aha. naghangad din. I see. Actually, dineclare niya na yung sarili niya. Na siya ang hari. Siya ang hari. Pero namatay din siya. Opo, namatay din siya kasi Oo. parang gusto niya angkinin nung isang, di ba? Tapos para sabi ni Haring Solomon, parang gusto niya rin angkinin ang aking ano. Aha. Parang gano'n. O, sige. Hindi, si Haring Solomon. Okay, Si pinaglalaban. Haring Solomon kasi gusto angkinin ni Adonai nung isang babae. Eh, pinagpaalam nung nanay. Hindi pumayag si Haring Solomon. Ang naging judgment niya, parang gusto niya rin kunin ng aking nasasakupan. Ayaw. Yun ang sabi ni Haring. Kaya si Adonai, nung naging consequence, Kamatayan. kamatayan. Kamatayan din. Apo. Ayun. So, si Haring Solomon talaga. Apo, si At si Haring Haring Solomon din ang para bagang talagang inassign ni Lord na siya mag-build ng temple. Apo. Hindi si David. Hindi. Pero gustong-gusto ni David no? Siya ang mag-build ng temple niya. Ang laki ng paghahanda, no? Para lang sabihin na hindi ikaw. Ano nga bang kwento noon? Actually, nung si Jesus Christ nga po nahalimbawa niya yung templo ni Haring Solomon. At saka yung palasyo. Aha. Ang ganda I see. Pero sabi ni Jesus Christ, no, mas higit pa ang mga nananalig sa Kanya at sumusunod kaysa sa mararingal na gamit sa templo o sa palasyo ni Haring Solomon. Amen. Ng mga sumusunod. Oo. Okay. Ano lang natin, ano ba ang mga masasabi natin na para bang manifestation, para bang ano ba ang mga nakita natin sa buhay ni Solomon, sabi natin talagang siya binigyan ng extrang wisdom ng ating Panginoon. Alam naman natin, nung unang ni Haring Solomon, mga kapatid, tignan ko lang po rito, no? Sabi rito, King Solomon, after beginning of his reign, Solomon loved the God of Israel. Talagang mahal na mahal niya ang Panginoon. And covenanted with that he would walk in obedience throughout of his administration as King of Israel. Solomon was promised wisdom, riches, honor, and long life if he continue in righteousness before the Lord. If, If, yun kung ang condition. susunod. Apo, If, apo. okay. The promise was fulfilled. Natupad po yun. During his life, Solomon became famous for his wisdom. So, nalugod si Lord sa sa prayer niya na wisdom Grabe po yung wisdom niya. Di ba? Nabasa po kanina. Wala pang hihigit. Wala pang isinilang sa panahong ito hanggang ngayon. Natatalino sa karunungan ni Haring Amen. Solomon. At talaga naging famous siya. Babae at lalaki. Isa nga po dyan si Queen of Sheba. Mula Okay. pa sa malayong lugar. May dadalang mga handog at kaloob. Ibibigay. Gusto lang mapakinggan nung karunungan ni Haring. Yung nababalitaan niya. Opo, nabalitaan niya. Si Queen of Sheba. Oo. So talagang anong kanyang wisdom and understanding galing sa ating Panginoon. At napatunayan niyan doon sa nung mag-ina, nung dalawang Wait babae. muna. Alam mo ba nung kami binless ni Lord na mapupunta sa Holy Land, yung aming tour guide, Opo. alam mo ba ang sabi niya? Ito daw si Sheba na to, Queen of Sheba, ay naging asawa din ni Solomon. Wala sa Bible, pero ang probability nandun din. Yun ang sabi ng tour guide Possible namin. po. Possible. Possible. Kasi Kasi ano pa nakita natin na example. So the promise was fulfilled during his life. Solomon became famous for his wisdom. Great man and woman, for many nations come to hear
him and test his understanding and knowledge. So, sa sobrang talino, alam nyo, nakaka-bless kasi rito. Pag ang tao pala merong wisdom from above, merong katalinuhan galing kay Lord. Hindi mo na kinakailangan hanapin ng mga material blessing. Kasi ngayon, ang tao kapag maraming blessing materially, financially, ang kaisipan ng tao sumusunod sila kay Lord. I see. Yung insidente na meron dalawang babaeng nag-aangkin sa isang sanggol, ano bang buong kwento noon na nagpakita ng katalinuhan ni Solomon? Kasi po nung dalawa, nagkaanak. Sabay po sila ng anak, doon isa namatay, nung isa Buhay. buhay. Ipinagpalit. Ngayon, nagtatalo sila ngayon. Meron ng deception yung isa. Apo. Yung patay niyang anak, nung sila'y natutulog, ipinalit dun sa buhay na anak Apo. ng kanyang katabi. Ngayon, nung magising, nagkagulo na. Nagkagulo na sila Nag-angkina na. Oo, nag-angkina Okay. na. Mhm. So may hirap pong lutasin ng mga ganong sigalot o problema. So talagang meron pong wisdom si Haring Solomon. Mhm. No, kung sino yung tunay na ina, Aha. hatiin ng bata, Okay. ay hindi pumayag ang tunay na ina. Sa kanya na lang po. Aha. Sabi ni Haring Solomon, ibigay sa kanya ang bata sapagkat siya ang tunay na ina. Yung hindi pumayag na mamatay ang Apo. bata. Great wisdom din nga yun. Ano, ha? Okay. Ano pa nakita natin? Yung mga sinulat ni Haring Solomon, di ba? Ito nga po, nung Proverbs and Ecclesiastes, Kay Solomon yun. kay lahat. Solomon po yun. Kaya rin nakakapagtaka nga Mm-mm. meron po siya sinabi rin dito balikan ko lang po. Nung kanyang sinasabi na dalawa lang ang tungkulin ng tao, sabi niya. Ang sumunod sa Diyos, matakot sa Diyos, gumawa ng mabuti. Yun ang kanyang sinabi sa Ecclesiastes. Pero ba't nagkaganon po? Oo. Tapos, alam niya yung brevity of life. Maikli lang ang buhay. Ba't nangyaring siya ay nagkameron na gano'n? Tapos, alam niya rin po, bilang hari, doon sa Deuteronomy 17, nung hari, alam niya, kasi hari siya, at the same time, Hudyo siya, alam niya ang kautusan, na bawal mag-asawa ng marami. Bawal ba? Hindi ba ang sabi ay magpakarami kayo? Magpakarami po ang tao nang may takot sa Diyos. Si Haring David, ang kanyang tatay, si Solomon, ilan ang naparecord na asawa? And then, Ni Haring David po, Ni Haring Solomon muna. 700 ang asawa, Okay. 300 ang concubine. Si David naman. Hindi ko po masyado pang naano kay Haring David Parang si Solomon, 5 digit. 1,000 eh. 4 digit, 5,000. 4 digit, Apa. 4 digit. Pero si Haring Solomon, meron din, Mga 2 digit siguro to. O wala pa. So parang may hawag sila. Ito lang kay Haring Solomon ay naiba. Mhm. Merong pag-aaral na sinasabi, itong kanyang pag-aasawa ng marami ay isa ding katalinuhan dahil pagkada kayo nag-aasawa, yung 700, it seems na ito yung mga anak ng hari at parao Opo, mga prinsesa yan. Mga prinsesa. In the process, ang sabi dito ay, pag ito'y naging asawa ni Solomon, ito'y may daladalang dowry. Silang bibigay ng, alam ang tawag sa ganun, Minister Ernie? Di ba? Yung pag mag-aasawa tayo, Dowry, Yung lalaki dapat ang nagbibigay ng parang pakimkim, parang bayad doon sa magulang, o di kay doon sa babae. Pero dito sa western area, ang nagbibigay ang babae. Kaya isa sa malaking source ng kayamanan ni Haring David ay yung dowry na galing sa mga napangasawa. Wisdom din, Parang po yun nagiging allied nila. Alliance. Aha. Yung alliance daw naman na yon, kumbaga sa Lumalaking kanyang kumbaga lumalaki ang karean niya. Lumalaki. Oo. In a way na pagka ikaw ay alay noong hari na asawa mo, yung kanyang anak, tsak, walang gera na yon. Walang gera na yon. Peace. May peace na. Opo.
So, oo, kaya medyo katalinuhan din yon, ano? Katalinuhan din nung hari na ito. Meron pa ako isang nabasa na isang parao ang inirigalo sa kanyang anak ng mapangasawa ni Solomon ay kanyang kinupkop ang isang tribo na kaaway ni Solomon. Isang parao yun, ha? So in other words, kumbaga sa halip na si Solomon ang mag-exert ng effort, gamitin ng kanyang army upang gapiin ang kaaway, itong mga kakampi niya na mga parao at king, ang siya na nag-aalay, na kami na, magpahinga ka na lang dyan, ano? So wisdom din yun eh. Pero at the end of the day, parang bumaliktad dito ng negative sa kanya, no? Mhm. Solomon also acquired a great wealth, Mhm. and there were said to be no kings in all the earth who could compare to him. Talagang walang katulad ng kanyang pagiging hari. Ito sa Tapos, Solomon. opo, nung panahon niya, parang payapang-payapa eh. Kasi nga po, Oo. nung mga ibang nasyon, napangasawa niya ng mga prinsesa. Oo. Biro mo, 100 po. Oo. 700 ng asawa. Ilang nasyon po yun, di 700. O Oo. mga kaharian. Ang dami, ano? Talaga. Wisdom po ba yun? Wisdom yun. Sabi po ng Bible, di ba? Ang sa Deuteronomy sa pinasa natin Huwag kanina. kayo mag-aasawa ng, Opo. ng taga-ibang bayan Tsaka huwag mag-aasawa ng hindi kalahi. ng hindi kalahi. Ever since yun ang bawal sa kay Lord Opo. hanggang doon sa mga travel nila sa Exodus, bawal din yung mag-asawa ng hindi kalahi. Yun ang ating pag-aaralan. May isa pa akong gustong itanong, Minister. Yung bang wisdom na ito ay ibinigay ni Lord sa kanya in isang bagsakan lang o nagkameron ng gradual process? Wisdom po. Kasi Oo. bata pa siya dyan eh. Bata Bata pa siya dyan. Ah. Okay. Paano niya pamamahalaan nung Aha. napakalaking So, little by little, inidetch mo siya as the need arises. Apo. Oo, as the need arises. Kung ano yung pangangailangan. Ito ang pangangailangan. Ganon din ang aking paniniwala sa ganyan. No? So, dahil dito, ang ating Haring Solomon ay kinilala na ang kanyang kingdom ay sobra-sobra sa karangyaan. Yun ang glory, no, ng kanyang kingdom. Mhm. At natatangi kasi yung kanyang panalangin eh. Ang kanyang panalangin Wisdom, no? ay wisdom talaga kasi ang purpose niya, ang wisdom is related to what we call as meron kang fear of the Lord. Yung wisdom niya, parang si Agur kinilala niya na ako'y bata, hindi ko po kaya ito. So, sumalalay ang kanyang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang wisdom. Another wisdom daw ay kapag when you pray, not necessarily for your own benefit. Yung kanyang request na ito na wisdom is actually not to kumita ng malaki, maghari, mapatay ang kanyang mga kaaway, kundi para sa kanyang nasasakupan. For the welfare, security ng kanyang mga nasasakupan. At yun ang naibang uri ng panalangin ng ating tinutukoy na haring matalino. So, ano pang ating masasabi dito? Solomon must have first been aware of his own limitation and his reliance on God to be a good king. But being self-aware of our limitation and our own faults is key to having the type of humility we see in Solomon at the beginning of the reign. So, merong humility at the beginning of his reign. Apo. Merong humility. Talagang nalugod naman si Lord sa Talagang kanya. nalugod si Lord sa kanya. Yung height ng kanyang glory, accordingly, ang sabi dito doon sa 1 King 10, yung verses 1 to 26, yung picture nito, yung naulit mo nga kanina, hinangaan na siya ng buong mundo. Yung the Queen of Sheba, ang isang patotoo na talagang dinadayo siya. Hindi lamang makita yung kanyang kayamanan na naipon, kundi marinig talaga yung kanyang karunungan. Tapos ay ang sabi nga ay ni Queen of Sheba, "Blessed be the Lord your God, Yun. who has delighted in you and set you on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever.
He has made you king that you may execute justice and righteousness. Yun ang sa verse 9 ng First chapter King. 10. 1 King 10, verse Apo. 9. So, dahil sa ginawa ni Solomon, yung palagi ang katagumpayan ng isang panalangin eh. Yung mauwi ba na ang may magpupuri sa Diyos. At ito nga si Queen ng Sheba, ang isa sa mga patunay na ang ating pinag-uusapan ay blessed by the Lord. So, the Lord is praised because of the Son of David and his rule of justice and righteousness. The people of Israel are blessed because of Solomon's kingship. Dun sa verse 14, tells us about 25 tons of gold came into the kingdom each year. 25 tons each year. Walang, hindi tubo sa negosyo, kundi talagang kaloob at offering lamang nung kanyang mga nasasakupan na. At ang nangyari nga dito, yun daw sa sobrang dami ng ginto, yung other metals such as silver ay para bagang naging ordinaryong bato. At yun ay mapapansin natin doon sa kanyang pinagawang templo. Pati yung mga kalasag ng kanyang mga sundalo ay yari sa ginto. Kaya nga sabi rin sa Bible, tignan ninyo kung gaano kaganda ang tahanan ni Solomon. Yun. Sa hari pa naman siya. Oo. Walang tatalo sa ganda niya. Walang tatalo. Okay, talaga nga naman. The best yun. Oo nga. Doon sa verse 23 to 25 ng 1 King 10, sabi doon ay, yung Solomon's riches and wisdom were greater than all the other kings of the earth. Yan. Pagsama-samahin man. No, yan ang kanyang glory. The whole world wanted to listen to the wisdom of Solomon. Everyone brought gifts to the king every year. The riches and power of the kingdom is on display. Ibig makita talaga yung display ng kanyang karangyaan, ng kanyang kaharian. So, lahat ng merong ganoong lagi nang meron dulo no? Para bang merong turning point. Hindi mo masasabi na irreversible na. Ang tagumpay, ang yaman, ang lahat ng glory. Lahat. Yung kwento ng istorya ng mundo, maging ito ay kaharian, maging ito ay gobyerno, laging may katapusan. Ano? Praise the Lord. Anong pwede nating makita doon sa nangyari kay Solomon at hindi na-sustain? Una, of course, ang buhay ng tao ay may katapusan. Nung siya'y mamatay, wala nang sumunod na, sabi nga ni Mami Ligaya, naalala ko, sayang ang taong ito, sana'y meron itong mga anak na sumunod sa talino, sa lahat. Parang wala nang natira sa kanyang angkan no? Praise the Lord, Yun. So, ano ang masasabi natin, Minister Jerry, pagka ganun ng tao? Tayo ba ay, ano bang pwede pa ba natin na idalangin na nadagdagan tayo ng wisdom? Personally po, sa akin, lagi ko lang naiisip nung ano man po yung katayuan ko ngayon sa buhay, ang estado ng buhay, lagi kong iniisip nung saan ako nanggaling. Naalala ko nga po, nung bagong full-time ako, actually, nung aparador ko, dito sa center, ang aparador ko, doon sa lumang bahay, may sala doon. Tapos may lababo. Nung aparador ko po, sa ilalim ng lababo. Tapos ang tulugan namin noong panahon na yon, noong opisina, noong mga lamesa sa opisina sa taas. Dan dati opisina sa lumang bahay. Ang aming tulugan sa ibabaw ng lamesa ng opisina. Na kailangan, alas 6, igising ka. Tapos lilinisin mo pa rin yun. Pati yung opisina kasi dadating yung mga nag-o-office. Amen. Tapos nung aparador namin, may tubo pa yun eh. Bubuksan namin yan, hindi mga damit. May kahon naman, may kahon. Andun yung mga damit namin. Kaya pag nabibless po ako ngayon, materially, financially, lagi ko naaalala yun na wag ako maging complacent sa aking Christian life. Complacent. Kasi baka hindi naman to sa galing eh.
Hindi naman dahil sa nauna ko, hindi dahil sa matalino o marunong. Lahat ng ito dahil sa grasya ng Diyos. So, yun po aking pwedeng isang ma-share. Pag nandun na tayo tsaka lahat ng blessing natin, materially, financially, galing lahat kay Lord yan. Pati yung pinagpawisan natin, yung pawis natin galing kay Lord. Amen. Pati yung karanasan. So, bumabalik lang po ako dun sa kalagayan ko dati na kaya natutuwa rin ako sa mga kapatiran natin na pag nabibless sila, uy, thank you Lord. Hallelujah. May isang bata nga akong kausap Pumasok siya sa bahay. Nag-pray siya kay Lord. Sabi niya gano'n, Lord, magkaroon din po kami dito sa townhouse. Nasa townhouse sila ngayon. Wow. Naalala ko siya. Naalala mo yung prayer mo nung pumunta ka sa bahay? Oo, ano yun? Sa townhouse na kami. Sinagot ng prayer niya. Okay. So, naaalala ko lang nung magagandang ginagawa ni Lord. Kasi, biro mo, yung library po natin dyan, naging kwarto po namin ni Sister Maripas. Nung kwarto ni Sister Ched, naging kwarto namin ni Sister Maripas yun. Ang pinakahuling nung kwarto ni Brother Terry dati, naging kwarto din namin yun. Tapos, nung bahay ni Kuya Nanding dyan, nung kwarto ni Kuya Nanding, dyan po yung huli, bago nalipat sa townhouse. Pero, nung pinagdaanan po, sa awat grasya ng Diyos, na dumaan ka doon sa ganung kalagayan ng buhay, na thank you Lord, no? Nung gabay ng Diyos nandyan. Pero nagkakamali, pero grasya pa rin ng Diyos. No, hindi siya tumitingin doon sa Pero may mga correction, consequence, hindi dahil sa pagsunod, ng humility, tsaka pagtanaw ng utang na loob sa Diyos, tsaka yung ginawa ni Lord sa buhay natin. Para malayo po tayo doon sa katulad na nangyari kay Haring Solomon. Kasi medyo, pwede kang masilaw Oo. Yung tinatawag na attraction. Kasi nagdepende siya sa sa power niya. Pero naalala ko palagi sinasabi ng kapatid natin na nung pera, hindi naman po masama yan. Either good or bad. No? Pero pag tayo nagpagamit sa pera, papasok po talaga ng greediness and discontent. Amen. So, thank you Lord po, no? Si Lord po lahat. Kay Lord lahat, Kasi kung titignan ko yung sarili ko, hindi rin karapat-dapat Hallelujah. Thank you, Lord. Naalala ko lang yung mga kwento mo tungkol doon sa tukador, tungkol sa palipat-lipat. May naalala ko na ito naman ay twice, at least thrice, nakapag-prayer meeting tayo sa kanila doon sa parte ng Kalamba. Hindi lang nagtagalan sila napalayo na kumpadre namin ito. Kumbaga nagsimula siya na talagang mahirap din ang buhay. As a matter of fact, taga Bicol, kaya sila madalang umuwi sa kanila, it's because para sila makarating, alam mo ba na sila sumasakay doon ba sa tungga-tungga sa tren? Nakakita ka na ba noon? Pag nagpe-prayer meeting po kami, nakakasakay kami ron. Nakasakay ka doon. Yun. 3 piso bayad. Niyaya ako na pumunta raw kami doon para matrace namin yung kanyang pinagmulan. So doon siya sasakay para makarating doon, tapos maglalakad pa ng malayo. To make long story short, nag-aral siya sa Maynila. Napakatalino naman. Napakatalino. So, nag-aral sa Maynila. Unang punta niya, wala siyang pupunta, wala siyang tutulugan, wala siyang kakilala. Alam mo ang ginawa niya? Yung kanyang jeep na nasakyan, nagkwento siya doon sa may-ari ng jeep. Tapos, ang naging conclusion ay, sige, dito ka tumulog sa jeep. Di natuwa na siya, matutulugan na siya ng jeep. Ang kaunting problema lamang, kinakailangan siya gumising ng maaga, lilinisan niya yung jeep kasi maaga ang pasada. Apo. Alauna na alis na yung jeep. Pagkatapos, ihintay niya sa gabi para dumating na yung jeep at lilinisin na rin niya para siya makatulog doon. Pero alam mo ang nangyari dahil sa kababaan labat talino ng tao na ito, naging vice president siya ng bangko, ng isang may malaking construction company. Oo. At she's very thankful sa mga word din na natanggap din niya. So, very familiar sa marami ang kwentong yon. At salamat sa Diyos, nawa ay hindi nga mapasadlak, matukso ng nangyari kay Haring Solomon. No? So,
mag-break muna tayo. Apo. Mamaya siguro tingnan natin kung ano ba ang naging sanhi at bumagsak talaga itong otherwise ay unlimited na sana. No turning point na Pangako kasi po sa kanila yun eh. pangako Yung pamilya niya ang maghahari. Generation Okay, thank you Lord. Sige, pa. tayo, November 21. bati muna tayo sa mga birthday. Apo, November 21, 2023. Happy birthday ba Sister Olive Caray. Happy Happy. birthday. Brother Rafael Capuno. Sino yun? Brother Noah sa Tomango. Ala. Pamilya sa atin niya, sa Tomango eh. Praise the Lord. So, Meron happy pang birthday. Yun lang. Sister Olive Caray, Brother Rafael Capuno, Brother Noah Sotamango. Happy birthday. God bless you. Hallelujah. Happy birthday! Thank you, Lord, Happy mga birthday, kapatid. mga kapatid. Happy birthday. Yung kanta na yan ay composed by Sister Connie Caudilla, our engineer, at sung by, sino kumanta nun, mga brother? Yung, how good it's to give thanks to you, O Lord. I'm sorry, akala ko nakanta na. Nag-uusap kasi kami. Sa huli raw po siya. Sa huli na, minister. Apo. Ay, sige, ikaw. Okay, thank you, Lord. Hallelujah. How good is to give thanks to you, Lord. Praise the Lord. Ipakanta na natin. Oh, sige po. Ipakanta na natin. Tapos sa pakanta. Repeat new song of the week. Repeat yung song of the week. How good it is to give thanks to you, Lord. Composed by Sister Connie. Sige po, Sister Jam. Hallelujah. Though I may fall, your constant love, Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I sing your praises, the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, O Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, and your faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. I'll sing your
Thank you, Lord. Hallelujah. Yun ang sinasabi ko kanina. Lord, increase my memory. Parang ganun. Oo, praise the Lord. Oo. Anyway, so far na narinig po natin yung mga nangyari sa buhay ni Haring David, ni Haring Solomon, at siguro maisa-summarize natin yung ating narinig kanina dito sa 1 King 11, 1-13. Nung tumalikod si Solomon sa Diyos, ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sabi ni Yahweh. Ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya na mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, ang sa buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Doon sa verse 7, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Simos, ang kanumaldumal na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ang kanyang mga altar, ang mga Diyosa ng lahat niya, mga asawang dayuhan, at ang mga ito ay nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. 1 lipi lamang ang ititira ko sa kanya alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem na lingkod ng aking pinili. Look at this. Kung halimbawa ay bawat hiling ng kanyang mga asawa ay pinagbigyan niya, ang ibig sabihin ba nito ay doon sa buong Jerusalem na iyon ay may isang temple exclusively for the Lord, yung pinagawa ni Solomon. Pagkatapos ay mayroong mahigit na daan ng mga templo ipinagawa naman niya dahil sa pagsunod niya doon sa hiling ng kanyang mga asawa. Kung totoo yun, di mahigit mga 700 templo versus 1. ang senaryo ay nakakalungkot, Para bang pag lumakad ka sa kabayanan, sa streets, makikita mo ganun, nakakalungkot nga po. Nakakalungkot, ano? Nung the God of Israel, parang hindi mo na maapuhap. Hindi na mauhupuhap. Hindi mo na makita. Para bang, nung minsan sa ating Christian life, nung service natin kay Lord, minsan nagdi-diminish, nagdi-decrease. May mga dahilan eh. Bakit ka rin ginawa yun, Pastor eh? I see. Oo. Una-una, talagang hindi nalugod si Lord doon kasi alam niya na bawal mag-asawa ng marami. Tapos, naghandog pa siya ng mga susunuging hayop. Nang ibig sabihin, hindi isang Diyos na lamang ang kanyang panaglilingkod. Opo. Yun. So, yun pala ang katanungan. Na-distract siya eh. Yun pala ang sagot doon sa katanungan na kung ganong katalino si Solomon, bakit nangyaring siya'y magkamali ng ganito? Ang dahilan pala ay dahil sa sumamba na rin siya sa maraming Diyos. Di ba ang sabi doon sa Matthew 6:24? No one can serve two masters. Hindi lamang ito two masters eh. Either, kagagalitan yung isa, kamumuhay at isa paglilingkuran. So, yun ang naganap. Yun ang naganap sa kanya. Tulad ng sabi ko kanina, ano naman ang nangyari doon sa Proverbs 10:22? Yung bang ang pagpapala ng ating Panginoon ay nagbibigay ng kayamanan
at walang halong pagdurusa, paghihirap, Kabalisahan. kabalisahan. Hindi ba yung natanggap ni Solomon ay galing kay Lord lahat? Bakit may harong kabalisahan? Bakit hindi nagtuloy-tuloy? Naalala ko tuloy nung wala naman pong hindi naman po masamang sabihin, enlarge my territory. Okay. Naalala ko isang preacher sabi nung isang kapatid natin, hinihingi mo ganyang kalaki. Tanong, kaya mo ba? Okay. Kaya mo ba pag nandyan na? Mhm. Baka ma-distract. Pero wala pong problema doon, walang problema doon sa pag ang Diyos ang nagbigay ng pagkapala, walang kalakip na kabalisahan. Kabalisahan. Ang nangyari lamang dito kay Haring Solomon ay mas pinahalagan niya ang gift kaysa the giver. Yan. Tuon. Napasigway napatuon na ang kanyang pananalig, paghanga doon sa mga natamo niya. Opo. Pero ang giver, the Lord, ay practically nakalimutan na Opo, niya. nakalimutan. Yon ang dahilan pala. So yon ang tugon doon sa bakit sa kabila ng kanyang katalinuhan ay ganito pa ang nangyari kay Haring Solomon. Bakit siya ay napawalay. So I think it's about time na ating tingnan nga ba, ano ba ang pwede nating sabihin na dapat ay iwasan upang hindi natin masuungan ang kinasuungan ni Haring Solomon. Ano bang masishare mo dito sa ating napag-aralan ito? Sabi nga sa Matthew 5:8 na mapalad ang may malinis na puso. Prayer din yan ni David, create in me a pure heart. Tapos, thank you Lord, no? Ang puso naman talaga natin ay deceitful. Jeremiah 17 verse 9. Verse 9. Pero nangako ang Diyos 36:26 ng Ezekiel. Tatupad na to. Ang Word of God ngayon, hindi na po nakaukit sa tapyas ng bato. Sa Hebrews 10:16. Nakaukit na at nakatanim sa ating puso at isip. So, as a Christian, para po mabantayan natin ng ating Christian life, unang-una, nung Psalm 119 verse 11, Thy word have I hidden in my heart so that may not sin against thee. Kumbaga, nung puso natin, si Lord talaga ang naghahari. At ang salita rin po ng Diyos ang maglilinis. Ang salita rin ng Diyos ang magbabago. At ang salita ng Diyos ang magbibigay ng kalakasan. So, pangalawa, kinakailangan ng puso natin, guided by the Scripture. Kasi doon sa binasa natin kanina, sa 119 verse 7, no? Na-enlighten, kaya siya nakakapag-praise kay Lord na may upright heart kasi nung kanyang puso malinis dahil sa salita ng Diyos na unawaan niya. Kaya dapat ang puso po ng tao guided by the Scripture. And hindi lang po siya guarded, binabantayan ng salita ng Diyos ng puso natin. Kasi pwede tayong ma-attract eh. Pwede kang masilaw. Pwedeng mawala nung minsan ikaw pang maiimpluwensyahan. Pwedeng manlamig. Mhm. Yun pong pakaingatan natin sa ating Christian life. Kasi lahat naman tayo subject pa sa ganyan. No, thank you Lord na kami ni Sister Maripas, ang pananaw namin dalawa, sabi rin kasi ni Lord, di ba? Be content with what you have. Pag meron, thank you Lord. Medyo kain sa labas, pasyal, meron eh. Pag wala, thank you Lord. Nood TV sa bahay. Enjoy nung camaraderie namin mag-asawa, kasama yung mga bata. So, kung ito man ay, ito'y grasya ng Diyos. No? Tapos, pangatlo, kung ano yung pinagagawa lang sa gawain, doon lang po. Kasi, ang kayamanan natin si Lord eh. Amen. At ang reward natin si Lord ng mga tao, makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos, ng mga tao, mailapit natin sa Diyos. Amen. Wisdom na galing kay Lord yan, di ba po? Ngayon, saka sumusunod ng blessing. Amen. So, ang sabi mo ay,
we must be guided and be guarded by the Word of God. Opo. Naalala mo ba doon sa Matthew 4, nung tuksuhin si Jesus Christ ng kaaway? Di ba? Kumbaga sa si Haring Solomon, dinanas din niya ito sa kanyang buhay. Pero ito'y dinanas din ng isa sa kanyang anak, si Jesus Christ, doon sa ilang. Opo. At ito'y napagtagumpayan. Mhm. Dahil si Lord ay mayroong word of the Lord. Ang mga tukso sa kanya ay yung lust of the flesh, Lust of the eyes, lust of the eyes, and pride the of pride life. of life. Yung bato, gawing tinapay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nanggagaling sa salita ng Diyos. Pagbig ng Diyos. Yung nakikita mo dyan na kaharian, karangyaan, yan ay mapapapunta sa iyo. Sabi ng kaaway, sumamba ka lamang sa akin. Sinagot din po ng salita ng Diyos. Sinagot ng salita ng Diyos. So even God Himself, Jesus Himself, is guided and guarded by the Word of God. Pagkatapos ay sige nga. Growing. Oo. Lalago rin. Ikaw ay doon pumunta sa pinakamataas, tapos ikaw ay magpati Pinatanaw. Oo. Sa templo po yung Sa templo, oo. hasaluhin ka ng iyong mga... Sasaluhin ka niya mga anghel kung kayo talaga anak ng Diyos. Apo. Ano Pangatlo, sabi niya? Pangatlo, sa bundok dinala siya. sa bundok din nila siya. Pinatanaw sa kanya lahat. Sa iyo lahat yan. Kung ikaw ay sasamba sa akin. Apo. Yun, so guarded siya. Ayun. Diyos lamang ang sasambahin at lahat. Ganon din ang nangyari dito kay Haring Solomon. Ang nangyari kay Haring Solomon, nasubject din siya sa temptation ng lust of the flesh, lust of the eyes, and then the pride of life. Kaya nga masasabi natin na ang downfall ni Solomon ay doon na papunta. For example, yung lust of the eyes, yung wealth, ito ang naglayo kay Solomon sa ating Panginoon. God has made Solomon's kingdom prosperous, but the prosperity turned his heart. He focuses on gathering more and more wealth. Kumbaga sa wala nang katapusan. Nagkameron na siya ng uninterrupted intention to get more wealth, get more wealth. Kaya nga sabi natin kanina, do we see what wealth can do to our hearts? Kita ba natin yung sabi mo, nagagawa ng kayamanan sa ating mga puso? Lagi kong binabalikan itong si Agore. Kung po akong masyadong payamanit, baka po ikay makalimutan ko. Masabi kong ako ang galing. Yun ang aking lagi nang nasa isip. The desire for more is so dangerous, that is why God tells us to be content. Yung contentment ang sinasabi. It is easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Ito'y napakahalagang salita tungkol sa kayamanan. At si David ay hindi naharangan ng ganitong mga tagubilin ng salita ng Diyos. So, yung mayamang binata, dun sa parable, hindi naman parable, tunay na Rich nangyari young ito, no? O, the rich young man, Matthew 19. Yun ay isang kaharintula din na ang ating relasyon sa ating Panginoon ay hindi makukuha doon sa mga external things na nakikita ng tao. Apo. Ikaw ba ay gumagalang sa magulang? Ikaw ba ay nagpapas? Ikaw ba ay lahat nasa 10 Commandments, 4 to 10. Yan po ay aking napasahan 100%. Pero pagdating doon sa isang bagay na kanyang dinidiyos, ipagbili mo ang iyong kayamanan at ibigay mo sa mahihirap, doon siya bumagsak. Kasi yun ang kanyang dinidiyos, so therefore, yung utos number 1 to number 3, hindi niya mahal ang Diyos. Hindi pwede ngang mahalin ang dalawa. So, sabi dito sa Matthew 19:24, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pa makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos na ang isang mayaman. Hindi sinasabing na hindi dapat kang magpayaman o tanggihan mo ang kayamanan. Ang sinasabi lang nito ay guard your heart. Kasi pag hindi mo nagwardyahan ang salita ng Diyos yan ang maghahari na sa iyo. At we will be craving for more. So yun ang una. Ang pangalawa, sa ating nakita rito, yung lust of the flesh. Flesh. Lust of the flesh. Directly, sex. Hilig ng laman. Hilig ng laman. At ito, yung sex mismo. Nako, kung baga sabi natin ay like father, like son. Pero napasobra si Solomon. Oo, kasi after Bathsheba, na meron bang record na nagkamali uli siya?
tungkol sa lust of the Eh, flesh. pagtapos mo ni Bathsheba, humingi na siya ng tawad. Humingi na siya ng tawad. Through Prophet Nathan. Eh. Yun ang isa pang tanong. Meron bang record sa Bible na si Haring Solomon ay humingi ng tawad sa nagawa niya sa kasalanan ito sa Diyos? May nakita ka ba, Minister? Ang sa akin po, nung consequence nung nagawa niya, na-experience niya. Kaya sabi niya, sa kabila ng lahat ng ito lang ang masasabi ko. So that's indirectly the way Apo. of saying, I'm sorry, Lord. Parang ganun po. So, yung parang ganon. No. Okay. Pero Kaya sinabi niya, matakot sa Diyos, manalig sa Diyos. I see. Oo. Thank you, Lord. So, ang kasalanan tungkol dito sa mga wives 700, concubines na 300, of course, talagang sa Diyos. Sabi nga ni David, lahat ng kasalanan ay sa Diyos dating ginawa. Ang lahat ng na-involve ditong tao, anumang bagay ay naging collateral lamang. Nandyan sila. Pero worryin natin, Minister, yung sa 1,000 babae na ito, alam ba natin na hindi lamang talaga sila nagkameron ng matinding paghihirap. Yung palang ganyan, pagka inilagay na sa palasyo ng hari, yan pala'y wala nang magiging communication sa pamilya. Para bagang sila pwede ba masabi natin, para sila may sakit na ketong na inhiwalay na sa buong mundo, wala nang communication. Can you imagine yung kalungkutan na hindi mo makikita, maaalala ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid? Wala na. Sasabihin natin, ang buhay palasyo ay masarap kasi ang pagkain ay ganon, lahat ng kailangan may narito, pero above all, kailangan ay relationship, yung outside world. Nandun na yan, nandun na daw yan. Hindi na yan, so yun ang mga collateral damage. At na ang mga yan ay marami ding hinahanap sa sarili. Kung sila ay mga, sabihin na natin, yung sexual urge nila, andun pa rin. Ikaw ba'y nakakatsak na kayo tatawagin ng hari? So, yun ang isa sa mga bigat ng kasalanan na nagawa ni Solomon dito. Parang yung kasalanan naman ng kanyang ama, si David. Di ba, kasalanan kay Bathsheba, nag-chain reaction na. Sa asawa. Sa asawa, napatay na yung asawa dahil sa kanya, itinatry niyang i-cover up, dalhin doon sa front line. Hindi lang si Uriah ang namatay doon, napakarami daw doon namatay. So part of the sin, talagang the wages of sin is death. Pero kung minsan hindi lamang death nung may kasalanan, kundi pati na yung mga tao na naging collateral lamang. Kaya yan ang isa sa napakalaki na kahabag-habag na maging kalagnan. So sabi nga dito ay, si Solomon will be falling under Matthew 18:7. Yung kahabag-habag, ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala, hindi nga may iwasan ang pagdating ng tukso. Ngunit, kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kahabag-habag ang pinanggagalingan nitong mga tukso na ito. Ano pang pwede nating makita rito? Sabi natin, katulad ng pagtukso kay Kristo, yung pride of life. Yung bang si King Solomon, ang number one na ngayon sa kanyang sitwasyon ay to please all his wives. Pleasing people. Nawala na yung pleasing God. Kaya siya ay tinanggal na rito ng ating Panginoon. Sabi doon sa Acts 4:19, sabi ni Peter at saka ni John, hindi namin kayong susundin, kundi ang Diyos na aming Panginoon. Yun ang kanyang pagkakasabi dito. At doon sa John 19:4, yung si Pontius Pilate, alam niyang walang kasalanan ang ating Panginoon, and yet, pinayagan niya na ang mga tao ang mag-decide ng kamatayan ng ating Panginoon. So, pleasing people, because you are very, very prideful, wala namang masama na mating ma-please ang mga tao. Kasi ang isa niya, ang big sabihin ay simply, we want everybody happy. Pero, kapag ka ang iyong pinakinggan ay magdudulot naman sa iyo na kukontrahin mo naman sinasabi sa iyo ng Diyos. And this includes also, baka mangyayari din within the family, mga kapatid. Yun ang sinasabi sa atin. Sabi dito, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worth of me. Meron pagkakataon na talagang kinakailangang
pagsasabihan, didiretsahin natin ang membro ng ating family. Lalo't nakita nating mapapariwara sila sa mga ginagawa nila, kasalanan. For example, yung pag-attend natin ng fellowship, isa napakalaking obligasyon ng mga magulang na ang buong pamilya, ang buong mag-anak ay kanyang maisama. Kanyang maisama ito. Ang nakakalungkot ay kapag hindi man lang sinabihan. Ang dulo kasi nito ay sukdulang pilitin. Kasi pwede masabi natin na pilit yan eh. Pagkatapos ma-discover nila. Pero masigit sa lahat, kailangang makita rin sa nag-iimbita, nagsasabi na may malaking pagbabago sa kanila. So, yun ang pride of life. To please other people at hindi ang Diyos, napakalaking pagkakamali yan sa maraming pagkakataon. Pero ang pinakamalaking kasalanan, yung nakita ko na dito kung bakit naging sanhi rin ng pagbagsak ng kaharian at ni Haring Solomon ay idolatry. Idolatry. Ano bang masasabi mo, brother, doon sa idolatry na yan? Idolatry po kasi, anumang bagay, tao, trabaho, sitwasyon na naglalayo sa Diyos, Yan ang din ng Diyos mo. idolatry po. Tsaka, kung nasa ng puso mo, nandun ang iyong kayamanan. Kumbaga, hindi naman po masama lahat yun. Kaya lang, pag yun na naglayo sa magandang relasyon natin sa Diyos, hindi ka na makarinig sa Diyos, hindi mo na siya priority, tapos, dahil sa ang inuuna yung mga bagay-bagay, naapektuhan pati attitude, pati behavior. Pati attitude. Oo. Tapos, magugulat ka na lang, lagi kang mainit ang ulo, galit, tapos wala ka na, out of focus na po. Mm-hmm. Kasi nga, iba na yung nakasentro sa puso at isip. Kaya, guided and guarded by the Scripture. Ito sa kaso ni Haring Solomon. So, meron siyang say 700, kumbaga yung concubine, hindi masyado yung pinakikinggan eh. Yung 700 yung wives, so more or less, meron siyang paborito doon, merong, kumbaga sa halos ay confidente na niya. Itong mga ito ang magsasabi tungkol doon sa kanilang Diyos eh. Ito ang magyaya sa kanila upang puntahan yung templo ng kanilang Diyos. At it seems that si Solomon, bumigay, sinamahan. So, ano bang, yun ba ay pwedeng ikatwiran ni Solomon na dahil ho dito sa mga babaeng ito eh? Hindi pwede, no? Hindi nga po sabi nyo nga po kanina, yung mga babae noong unang panahon, gamit lang sila. Oo, Pero siguro sa Haring Solomon dahil mahirap po yung pastor, 100. Ang isang Oo, taon, 365 lang. Days. Hindi po makakaikot Kaya yun. nga. Pero talagang last of the flesh, nung bagay, pride of life po tayo. No? Mm-mm. Bagay sa mga kalalakihan po. Trono yun eh. Trophy. Trono. Trophy. Trophy, padamihan. Opo. Pero mali. Mm-mm. Mali po yun. At most probably, walang love. Opo. Last meron. At saka ang kahantungan yun, kumbaga, magdudusa. Magdudusa. So, si Solomon din ito, hari nga siya, tapos matalino pa siya. Oo nga Hindi po, siya pwedeng isway ng sino man sa mga ito. Kaya hindi po pwedeng sisihin ng sino man, kundi siya mismo, ano? Ginusto niya rin, sinadya niya. Si Adan at saka si Eva. Anong sabi ni Adan kay Lord? Bakit? Anong sabi ni Adan? Paano po kasi nung Itong babaeng ibigay niyo sa akin, ano? nagturo ng iba. Kasi. Ayun na nga. Pero ang totoo yun, first-hand information, siya pong may alam yun. Siya may alam. Alam doon. niya yun, knowledgeable po siya doon. Desire din niya yun. Aha. Tama Kaya ka nga, naman siya, very no? subtle ang enemy. Kaya nung puso po natin talagang dapat punong-puno ng salita ng Diyos. Punong-puno ng salita ng Diyos ay purihin ng ating Diyos. So, Saka si Lord lang ang mahal. yung idolatry talagang you cannot serve two masters, ano? How much more kung 700 smaller gods yan. So, ikaw talaga yan. At ang consequence na sinasabi dito ay na doon sa Exodus 24:5,
Don't worship or serve idols of any kind, because I, the Lord, am your God. I hate my people worshiping other gods. People who sin against me becomes my enemies, and I will punish them, and I will punish their children, their grandchildren, and even their great-grandchildren. Ayun. Kung itinatwa mo ko, itinatatwa rin kita. Parang ganun, ano? So, please be alert, please be careful, please be awake. Yung John 10:10, napakagandang lagi ng ating mabantayan sa atin to guide us and to guard us eh. Ano nga ba ang John 10:10? Ang Ako'y kaaway, naparito, ang kaaway nagpunta rito para pumatay, magwasak at pagnakaw. Ngunit ang anak ng tao ay naparito para magbigay ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, be alert, be awake. Ano ba itong nakaharap sa akin ngayong ito? Ito ba ay padala ng kaaway? Ito ba ay manggugulo sa aking bahay? Ito ba ay manggugulo sa aming relasyon? Ito ba ay magnanakaw ng aking oras sa aking family, lalo na sa aking Diyos? Kung ito ay ganito, ibig nitong nakawin ang relasyon namin, patayin ang aming relasyon sa Diyos, at ultimately ay mawala, lumayo sa Diyos. Pero pag nakita natin ang binibigay sa ating harapan ay pagpapalang galing sa Diyos, yun ay ating sunggaban agad sapagkat yun ay walang halong pagdurusa. So, yun ang 4 na reason kung bakit ang ating si Haring Solomon, pinakamatalino sa naging istorya ng mundo, ay nasabit pa rin sa mga kasalanan na naging downfall, hindi lamang niya, kundi ng buong kingdom na Israelita. No? So, ang sabi ko nga kanina, there was no record na directly ng ating Haring Solomon ay nagkameron ng repentance. Kung i-compare sa kanyang ama. Dahil kung ginawa niya ang ginawa ng kanyang amang si David, doon sa Psalms 51 verse 4, "Against you, you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge." Lahat ng kasalanan, Lord, sa iyo ko ginawa. Hindi ko ituturo ito sa babaeng ito, sa taong ito. At maging yung pinakamaliit na kasalanan ko, pinakamalaking kasalanan, ikaw ang aking pinagawan. Ako'y patawarin mo ko, at patawarin din ako ng aking mga pinagkasalahan. Ano pa ba yung isang ginawa ni Solomon na dapat ginawa ni Solomon na ginawa din ng kanyang anak, ng kanyang ama? Sa Psalms 51, 10-12, yung "Create in me a clean heart, O God, and put a new spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain to me a willing spirit." Yun ang isa pang panalangin. Yun ang isa pang dapat na turn around na nangyari kay Solomon. Ang kalungkot-lungkot ay parang hindi ito naganap sa kanya. At doon sa ating pag-aaral nung Sunday, Psalms 119 verse 32, "I will run the course of your commandment, for you will enlarge my heart." Invite the Lord to enlarge our heart. To enlarge our heart is to create in us a new heart. That is to cleanse our heart. Alsin lahat ang balakid. Alsin lahat ang nakakabara ng ating relasyon sa Kanya. Ang hindi pagpapatawad, ang pagsisinungaling, ang pagnanakaw, ang lahat-lahat na ginagawa ng ating mga kasalanang laman. And then do sa verse 40 of Psalms 119, "Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. O God, enlarge my heart." So, i-revive me. Hindi yata ito sumapit sa kanila. Mga kapatid, sa ating pakikipag-ugnay sa ating Diyos, dapat po tayo ay magsimulang malakas at tapusin natin ito na tayo may kalakasan din. We need to finish strong for the Lord. It is easy to retire from the Lord. It is easy to lose our intensity for the Lord. It is easy to grow weary for the Lord. We must be careful that time does not destroy our zeal for the Lord. Habang tumatakbo ang panahon, mga kapatid, ang lahat ng akala natin is forever na kailangan natin sa mundong ito. Yaman, sex, anumang yan, possession, position, yan ay lahat ay mawawala. Lahat ay mawawala sa atin kung hindi man tayo ang unang mawawala sa kanila. So, as this year goes by, as we walk day by day, talaga pong kinakailangan we must do it
harder. We must press harder towards our Lord, not less. Huwag magkakameron ng complacency, yung ating pagiging idle. Yan ang nangyari kay Haring David, yung idleness na nagpapahipahinga, dami pang gagawin. Kaya ang tukso ay madaling lumapit at kumapit sa kanya. Ang sabi nga ng isang mangangaral, our spiritual growth is not making us immune from spiritual failure. Kung gano'n ka mang katagal na isang Kristiyano, hindi ang ibig sabihin ito, immune na tayo sa ating mga pagkakamali o pagkakadapa spiritually. Solomon had that wisdom and fell. Press on, strive forward, and never give up. Kailangan tayo patuloy at patuloy pagsumikapan na walang maging balakid ang ating pakikiugnay sa ating Panginoon. Sa Pilipos 3:13-15, ang katapusan po nating verse for this study, Brother, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting the lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Let those of us who are mature think this way, and if in anything you think. Dapat po ay walang pahinga, walang retirement, walang on leave sa ating paglilingkod at ang ating ugnayan sa ating Panginoon. So thank you Lord sa lahat ng ito at nawa nga po ay naging kalugod-lugod sa inyo ang lahat po inyong narinig, lahat po inyong nakita sa aming puso, sa aming isipan ni Minister Jerry at kami po lahat na nakikinig dito man sa atin sa center at man sa kanila sa mga tahanan. Lord, patnubayan kami na ang mga babala mo sa nangyari kay Haring Solomon ay aming pakatandaan at aming pakatandaan na hindi kami pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Thank you, Lord. Palakasin mo kami, banal na Espiritu. Ikaw lamang, Ama. Nais po namin ikaw ay parangalan, pasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord po, mga kapatid. Thank you, Lord. Tomorrow po, Bible study. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the